Katumbas ng isang buwang tubig ulan ang naitalang binuhos ng habagat sa Marikina sa loob lang ng 8 oras kahapon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues live. Ryan. Dominic, umabot nga sa 103 millimeters na ulan ang ibinuhos ng habagat dito sa Marikina City kahapon. At ayon nga sa CDRRMO, Dominic, mas marami yung dalang ulan ng habagat na ito kung ikukumpara doon sa mga nagdaang bagyo tulad ng bagyong Karina at bagyong Ulysses. Pero magkaganon pa man, Dominic, mababa daw yung naitalang tubig baha sa 11 barangay na binaha dito kahapon dahil malaking tulong daw itong isinasagawang dredging at yung slope protection project dito sa Marikina River. Nasa first alarm pa ang Marikina River pero bumalik na sa kanilang bahay ang mag-asawang sina Shirley at Ronald. Bit-bit ang ilang gamit at family food pack mula sa DSWD. Nakangiting lumabas ng evacuation center ang mag-asawa kasama ang 3 nilang anak. Hindi daw kasi inabot ang kanilang bahay sa barangay Tumana. Sobra po, mahirap. Kasi pag sa evacuation po, siyempre maraming tao eh. Pag magsi-CR, kaya sa pagkain. Isang po nalilate. Opo, nabigyan na po kami ng pagkain, tapos itong DSWD, ito na po. Gaano kalaking tulong naman sa inyo yung natanggap ninyo? Okay naman po, yung malaki tulong na rin sa amin to. Ayon sa Marikina City DRRMO, umabot ng mahigit 100 millimeters ang ibinagsak na ulan kahapon sa loob lamang ng 8 oras. Katumbas daw ito ng isang buwan na tubig ulan. Ibig sabihin, mas maraming ulan ang dala ng habagat kesa sa mga nagdaang bagyong Karina at Ulysses. Pero ayon sa CDRRMO, hindi ganun kalalim ang tubig baha sa 11 barangay na nasa mabababang lugar. Malaking tulong daw kasi ang ginawang slope protection project sa ilog at ang tuloy-tuloy na dredging sa ilog. Lumaki yung water carrying capacity. Maaaring makikita po natin yung paglaki ng ilog kasi umabot tayo ng 18.7. But kung i-compare mo sa experiences ng other cities at yung mga neighboring towns namin dito, hindi siya masyadong umepekto yung pagbaha doon sa mga communities. Kasabay sa paghupa ng tubig baha, agad ding pinakilos ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang kanilang clearing team para linisin ang mga embornal at ang gilid ng ilog mula sa basurang iniwan ng baha. Giit ni Marikina Mayor Maan Chodoro, kailangan nilang madaliin ang paglilinis lalo pat may iba pang sama ng panahon na inaasahang magpapaulan din sa malaking bahagi ng bansa. Lahat ng efforts para ma-restore yung normalcy sa city ay gagawin natin. Also, kung kakayanin na ng lupa sa gilid ng ilog na mag-dredge ulit para yung silt na naipon itong nakaraang mga pag-ulan ng malakas ay matanggal natin kahit sa paano. Kaninang umaga, personal na nagtungo dito sa Marikina si DSWD Secretary Rex Gatchalian para mamahagi ng relief goods. Layon nito na agad natugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng masamang panahon at pagbaha. Patunay daw ito na mabilis ang koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng nasyonal upang mapabilis ang pagbibigay ng tulong at masiguro ang kapakanan ng bawat taga-Marikina. Bagamat sanay na sa baha, umaasa ang LGU Marikina na maiibsan kahit papano ang pagbaha sa mga barangay na nasa mabababang lugar sa oras na matapos na ang slope protection project. We have yet to see the full effect of the slope protection project of DPWH and JICA dito sa ating 11 kilometer stretch ng ilog. So sana tayo ngayong panahon ito, magtulungan po tayo. Muling bumuhos ang ulan dito sa bahagi ng Marikina City at hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan dito. Sa mga oras na ito, Dominic, ipakita ko lang yung sitwasyon dito sa Marikina River na nanatili yan sa first alarm o nasa 15 meters yung taas or yung level ng tubig dito sa Marikina River. Samantala sa pinakahuling tala naman ng City DRRMO, umabot na, Dominic, sa halos 25,000 individuals o katumbasan ng nasa 4,700 na pamilya ang kasalukuyang nananatili ngayon sa 31 evacuation centers dito sa Marikina City. Dominic. Alright, maraming salamat Ryan Lesigues.